Ligtas ka na, anak. Hindi ka masasaktan ni Dante. Giniit ni Vanji kay Mario na nakausap na niya ang mga pulis na magbabantay sa lugar nila dahil hindi sila ligtas sa banta ni Dante, kaya sinabihan niya ang asawa niya na mas ligtas sila kung aalis na lang sila, na wag na nilang antayin buweltahan sila ni Dante. Nanindigan naman si Mario na hindi siya aalis at aabangan niya ito. Dahil dito ay giniit ni Vanji na ipapahamak lang niya ang sarili niya dahil wala siyang laban kay Dante. Pinamukha naman ni Romeo na kailangan niya itong harapin, na dahil sa tinatanggap niya noon lahat ng mga ginagawa niya sa kanya ay sa tingin ni Vanji ay hindi niya kayang harapin si Dante. Giniit naman ni Vanji na wala siyang dapat patunayan, na mas importanteng masigurado ang kaligtasan ng pamilya nila dahil walang awa si Dante na nagawa pa niyang barilin si Renz. Galit na sinabi ni Mario na yun ang dahilan na dahil tinatarget ni Dante si Renz ay kailangan niya itong harapin. Habang pauwi na sila Rose at Matt ay giniit ni Rose na intindihin na lang nila si Sandra dahil mahirap din ang kalagayan ng dalaga. Naalala ni Matt ang sinabi ni Rose tungkol sa gunman, sabay tinanong niya kung may alam siyang kinasasangkutan ni Renz. Pinaliwanag naman ni Rose na hindi pa siya sigurado, kaya nakiusap siya kay Matt na wag muna niyang komprontahin ang binata hanggat wala silang matibay na ebidensya. Tinanong naman ni Matt kung kriminal ba si Renz, na agad namang umayon si Rose, kaya hindi siya dapat makalapit kay Sandra dahil dapat siyang makulong dahil hindi siya papayag na mapahamak ulit ang anak nila dahil sa binata. Dito mag-uumpisa ang plano nila Matt at Rose na kailangan nilang magpanggap para maipakulong si Renz. Pagkising naman ni Renz ay agad niyang tinawagan ang nanay niya upang tanungin kung totoo ang sinabi ni Sandra na si Dante ang bumaril sa kanya na gumaganti dahil pinakulong niya, na agad namang pinabulaanan ni Vanji na totoo ang lahat ng iyon. Dahil dito ay nagduda si Renz na may mas malalim na dahilan na hindi inaamin ng nanay niya, na alam niyang ito ang punot dulo ng lahat, kaya siya mismo ang gagawa ng paraan para malaman niya ito. Tatakasan ni Renz si Sandra para puntahan sila Mario at Vanji dahil nag-aalala siya na baka may mangyari sa kanila. Nakapuslit naman si Dante sa lugar nila na kahit madaming pulis at nakapasok siya at inabangan niya si Mario. Habang pinuntahan naman ni Rose si Mario upang ipalam ang tungkol sa gunman, na mas kinagalit ni Mario dahil malinaw na sa kanya na si Dante ang dahilan ng mga dagop sa pamilya nila. Sa paglalakad ni Mario na sinadya niya ay sinundan siya ni Dante, na agad niya itong tinawag, pero hindi natakot si Mario na lapitan ito, at nang tutukan siya ng baril ni Dante ay nag-agawan sila at nabaril ni Mario si Dante. Sakto namang pauwi na sana si Rose at kararating ni Renz, kaya agad-agad nilang pinuntahan kung saan nanggaling ang putok ng baril. Nang makita nila ay nakahandusay na si Dante na may hawak na baril si Mario, na agad-agad niyakap ni Renz ang tatay niya at sinabihan siya ni Mario na ligtas na siya, pero hindi nila namalayan na nakaupo si Dante at naagaw niya ang baril na hawak ni Mario, sabay pinutok ito kay Mario. Isang buhay ang mawawala dahil sa mga kasalanan ng nakalipas na pilit na tinago, pero mas madaming nadamay at nasaktan. Tuluyan nang may mamaalam na hindi pa ito ang hangganan ng lahat dahil mas madami pang taong masasaktan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Unbreak My Heart dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.